Hello po mga kabida, welcome po sa aking channel. Ito magandang pag-usapan po ito, ano po, no? Ito hong post po ngayon ng Optic Politics, ano po, no? 2 hours ago po yung kanilang post sa kanilang Facebook page, ano. Ito po'y patungkol doon ho sa sinasabi ho nilang alyansa po ng Iglesia ni Cristo at itong Kingdom of Jesus Christ ni Pastor Apollo C. Quiboloy, ano po, no? Now, ang pinagpatayan na po nila mga kabida ay ito pong poster po, no, ni Congressman Rodante Marcoleta kasama po itong si Pastor Quiboloy. Okay? Ang tingin po nila ho dito mga kabida para ho daw nagkaroon po ng alliance, no? Pagsanib puwersa po ng Iglesia ni Cristo at ito pong KOJC, ano po, no? Okay, babasahin ko lang po itong kanilang post mga kabida at saka magre-react ko tayo, ano po, no? Alright, dated January 8, 2025, ano po? Okay, ang title po ng kanilang post mga kabida, Malacanang in Panic, Political Storm Brews as INC-KOJC Alliance Shakes the Foundation of Power. Ayan. Ito yung kanilang title, no? Alright. The unexpected alliance between the INC or Iglesia ni Cristo and KOJC, Kingdom of Jesus Christ, has sent shockwaves through Malacanang, leaving key players scrambling to regain composure. As the campaign poster featuring Sagip Party List Representative Rodante Marcoleta alongside Pastor Apollo Quiboloy went viral, whispers of the growing influence of the two powerful religious factions have escalated into full-blown panic within the administration. Ayan. Quiboloy and Marcoleta, known to be staunch allies of Vice President Sara Duterte, now have potential to sway the political landscape in the upcoming 2025 elections. The implications of this alliance, especially as it strengthens Duterte's grip on power, have left many in the palace fearing the loss of influence and control. In the corridors of Malacanang, a quiet desperation have set in. The pressure is palpable, and some officials have taken to overdosing on medication, trying to manage the overwhelming stress. The alliance rise is a reminder that political calculations are often precarious. And in this game of power, even those at the highest levels are not immune to the toll it can take on their mental and physical health. With each passing day, the stakes grow higher and the political players in Malacanang find themselves teetering on the edge of uncertainty. Ayan, nagpapanik na raw mga kabida itong mga tagal Malacanang. Ito ho sa nakita nilang poster, no? Na nag-viral po ngayon. Ito pong poster po mga kabida ni Congressman Rodante Marcoleta kasama po itong si Pastor Apollo C. Quiboloy, ano po. Ang tanong po dito ngayon is, nagsasanib na ba ng puwersa po itong dalawang malalaking religious groups, no? Itong INC at saka itong Iglesia ni Cristo, no? Siguro, pag sinabi pong Rodante Marcoleta, it doesn't follow na INC na yun. Ano po? Although, member po ng INC po itong si Rodante Marcoleta, but he doesn't speak of INC, ano? Diba? He does not represent INC. Okay? Isa lang po siyang political leader na kaanib po ng Iglesia ni Cristo, pero hindi ho siya may influence doon ho sa INC, ano po, no? Mga kabida. So, ang tanong po kasi dito dito po mga kabida, ito po bang poster po ni Quiboloy at saka ito pong si Marcoleta, may basbas ba ito sa kanilang dalawa? Kumbaga, kung sino man yung nagpagawa dito, okay? Nagpaalam ba sila kay Congressman Marcoleta o di kaya kay Pastor Quiboloy? Baka iba yung nagpagawa, third party yung nagpagawa dito, hindi ho silang dalawa, no? Hindi ho yung simbahan po ni Quiboloy, hindi ho yung simbahan po ni um,
Congressman Marcoleta, ano po, no? So dapat alamin po natin ito, no? Kasi wag mo tayong mag-conclude kagad, mayroong alliance, nagsanimpuwersa yung dalawang religious groups, no? 'Di ba? Wag naman ninyong bigyan po ng nervyos po itong Malacanang, ano? Wag yung bigyan ng nervyos po itong Malacanang, ano? 'Di ba? Natatakot tuloy itong Malacanang dito sa nakita ko nilang picture po o yung poster po ni Congressman Marcoleta at saka itong si Pastor Apollo Siquiboloy. Alam naman po natin mga kabida kung gaano po karami yung kani-kanilang mga religious group, ano po, no? Yung Iglesia ni Cristo, ang sabi po nila, nasa 12 million daw yung kanilang miyembro. Ito naman pong si Kibuloy, ang sabi po niya, yung KOJC daw, aabot po daw ng 8 to 9 million, ano? 'Di ba? Kung isum up mo yan, 12 plus 9. So, meron pong 21 million po yung mga miyembro po ng dalawang religious groups, ano po, 'di ba? So, ang tindi nun, 'di ba? Kung ito po yung o kung ito pong 21 million po ay boboto po mga kabila, tapos ng boxing. Talo na po yung mga kalyado po ni Marcos, 'di ba? Mga kabida. So, yun po. Baka siguro yun yung kinatatakot po ng ng Malacanang po dito, sabi po ng Optic Politics, mga kabida, no? So, anong sa tingin po ninyo dito, no? Sa palagay nyo ba, mayroon pong usapan po itong dalawa, no? Yung Iglesia at saka yung KOJC, o baka usapan lang po ito between Kibuloy and Marcoleta. Hindi ho involve yung kanilang mga religious organizations. Di ba? Pwede din, di ba? May posibilidad din. Di ba? Or baka nga yung third party na sinabi ko po kanina, no? Na mayroon pong third party na nagpagawa po ng poster. Siguro supporters po ni Kibuloy at saka ni Marcoleta, no? Na gustong pagsamahin itong dalawa, no? Hindi talaga sanctioned by the respective religious organization, di ba? So posible 'yon, mga kabida. Okay? So for your comment and for your suggestion, opinion, just comment down. At sa mga hindi pa po subscriber, mga kabida, sa aking channel, just subscribe. Just click the subscribe button, click the notification bell, and click all para updated po kayo, mga kabida, sa aking mga uploads. Maraming salamat po sa inyong lahat at God bless po, mga kabida.